Iraya ang namatay. Ang kanilang nanay ho ay kasalukuyan pang hindi mahanap. Pero ayon sa report ay nagpapagaling ho mula dun sa tama na natamo sa mga militar. Ito mismo ang pilit na tinatago ng Armed Forces of the Philippines at sinasabing walang overkill na naganap. Maniniwala ba tayo doon? Kasama sa mga biktima, si Jaylin Rose Loydora, isang researcher, nakipamuhay sa piling ng mga katutubo. Pero anong ginawa ng mga militar? Binomba ang komunidad na kanyang nilapatan para siya magsaliksik. Malaunan ho, pinawian siya ng buhay dahil inatake siya ng kanyang sakit. At ano ang ginawa ng AFP sa labi ni Jaylin Rose? Tinakas pa ho ito at pilit na ikinubli sa humanitarian mission team na nasa Mindoro. Hanggang ngayon, nananatiling nawawala ang isa pang youth researcher na si Chantal Alisorche matapos na mahiwalay sa kanyang kasamahan habang nananaliksik. Mga kasama, malinaw na malaki ang responsibilidad ng AFP sa operasyon na ito at nararapat lamang na ilitaw si Chantal. Habang sinasabi ng AFP na wala daw sibilyan na naapektuhan, pero batay po sa paglabag ng ating humanitarian mission team, nasa 700 po na mga katutubo ang nasa evacuation center ngayon at nagsisiksikan dahil sa pambubomba at pagnanakaw ng mga militar sa kanilang kabuhayan sa kabundukan. Kung walang tinatago ang 203rd Infantry Brigade, bakit hinaharang ang humanitarian at fact-finding mission team para kamustahin ang mga residente sa evacuation center at alamin ang kanilang kalagayan? Bukod pa dito, iniintimida po ng mga galamay ng NTF-ELCAC ang ating team habang nandun po tayo sa Mindoro. Nagsagawa po ng peace rally. Peace rally nga ba o pa-system rally ang ginawa? Inatake po ang Karapatan Southern Tagalog, ang Anak Bayan at ang iba pang progresibong organisasyon. Iniuugnay ito sa mga revolusyonaryong grupo. Pero ang tunay na hangarin po ng humanitarian mission team ay mag-alam sa mga casualty at mga paglabag sa karapatang pantao na idinulot ng mga militar sa isla ng Mindoro. Ang LGU ho, hindi na nakakapag-desisyon nang walang sinasabi o walang utos ang mga militar. Kaya po sa kasalukuyan, nasa de facto martial law po ang isla ng Mindoro ngayon. Ilang batalyon ang nakapakat ngayon sa isla at mahigit 10,000 ang nakapakat na AFP at PNP. Pilit na pinagtatakpan ang mga ginawang krimen mula pa kay JL Malagkay hanggang ngayon sa 3 batang mangyan Iraya na kanilang pinamba at kanilang pinatay. Maalala din natin na noong January 1, pinirmahan po ni Marcos Jr. ang 2026 national budget. Malinaw kung saan napupunta ang pondo ng taong bayan. Ito ay budget para sa mas malaking operasyong militar, mas maraming bala kaysa bigas, at mas maraming bomba kaysa sa serbisyong panlipunan na dapat natatamasa ng ating mga batayang sektor sa ating lipunan. Kaya narito tayo ngayon sa harap ng DND upang igiit na itigil ang pambubomba sa isla ng Mindoro at palayasin ang 203rd Infantry Brigade, ang 1st IB at ang lahat ng mga batalyong nakapakat ngayon sa isla ng Mindoro. Dahil sila mismo ang dahilan kung bakit napapalibutan ng terror ang mamamayang Mindoreño ngayon. Kailangang managot ng 203rd Infantry Brigade at iba pang kasabakat na batalyon nito sa pagpatay kay Jaylin Rose at sa 3 batang mangyan Iraya na walang habas na binomba ang kanilang komunidad